think that's the wrong interpretation. Dapat kaya pumilos ang Senado para gampanan niya ang kanyang obligasyon. Ay itong nagkainitan, nagkasagutan dahil tinuturuan ni Senador Coco Pimentel itong si Senate President Chis Escudero na dapat gawin, subalit ayaw sumunod. Itong si Chis Escudero at matigas ang ulo, ayaw aksyonan ang impeachment. Lahat naman kami nanumpa na ng oath of office na susundin namin ang mga utos na nasa konstitusyon. Kung yan ang tamang pagbasa ng konstitusyon, dapat kumilos kami ng mas mabilis sa Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, breaking news. Mga kaibigan, mayroon po akong ibabahagi sa inyo. Pag-usapan po natin ito. Sapagkat itong si Senate President Escudero ay mali ang ginagawa ayon dito ho kay Senador Coco Pimentel. Itong si Senador Coco Pimentel ay isa rin pong dati na Senate President. Mga kaibigan, nako po ho, ay matigas ang ulo ho nito nga si Senate President ngayon na si Senate na si Escudero, sapagkat yung kanyang sariling pananaw ang pinapairal, sinusunod at ayaw hong pakinggan ang hinaing ng taong bayan. Sabi nga ni Escudero ay wala raw siyang pakialam, hindi raw siya apektado sa mga hinaing ng taong bayan at hindi niya yan pinapakinggan. At bukod doon, mga mahal kung taga-subaybay, itong mga sinasabi niya na according to the law ay hindi po tama ayon po dito kay Senador Coco Pimentel. Pahiyaho siya dito dahil muling pinag-aralan ni Senador Coco Pimentel ang ika nga po kung ano ang nasasaad dito ho sa impeachment, kung dapat gampanan sa lalong madaling panahon, ay nasasaad ho sa ating konstitusyon. Ba't kung magbabase ho tayo dito sa mga sinasabi rin ni Escudero, ang Senate President ngayon, ang sabi nga niya ay marami siyang paliwanag mga kaibigan, na ang punot dulo ay ayaw niyang aksyonan sa ngayon at patatagalin pa. Kaya't mas mabuti po, mga mahal kung taga-subaybay, importanteng mahalaga na malaman niyo po ito at mapakinggan. Ito po yung batikan na ring abogado, dating Senate President Coco Pimentel. Pakinggan po natin, mga mahal kong taga-subaybay, at nang sa ganon, lubos po nating maunawaan. Ito po, shout out po sa lahat. Tapos para lang sigurado na tama kami, tinignan namin yung Filipino version ng ating konstitusyon na nasabi doon, isunod agad. So parang common words ito. Ano yung sabihin nun? Isunod agad. So isabihin na kumilos kayo agad. So yun ang conclusion ng inyong opisina, at nagkaroon ho ba kayo ng concern na baka maharap sa maraming challenges ang Senate kung hindi agad na-actionan itong articles of impeachment against VP Sara? Well, hindi lang sa challenges na i-question kami o ano, yung aming mismong di ba, lahat naman kami nanumpa na ng oath of office na susundin namin ang mga utos na nasa konstitusyon. Kung yan ang tamang pagbasa ng konstitusyon, dapat kumilos kami ng mas mabilis sa pinaplanong kilos na June 2 pa. So nakita nyo yung Maliwanag ho. Ay salute you. Senador Coco Pimentel, hindi po tayo sumasaludo. Dito kay dating Senate President Coco Pimentel, dahil pabor siya na ma-impeach ito si Sara Duterte na aksyonan. Sumasaludo po tayo dahil ginagampanan ang nasasaad sa konstitusyon na dapat gampanan agad ang trabaho diyan po bilang isang senador. Ay ayaw nga gampanan ni Escudero dahil abogado siya, ay marami rin siyang paliwanag at palusot. At kung pagbabatayan po natin itong mga sinasabi na muling pag-aaral ni Senate
nitong si Pimentel, Senador Pimentel Kagalang-galang, I'm very sorry, ay ito po ang dapat nating sundin, mga kaibigan. Ay baka yung kay Escudero ay according sa kanyang perception, dahil maliwanag po dito, tinuturuan nga ni Senador Coco Pimentel itong si Escudero kung ano ang dapat gawin. Meaning maliwanag ho, mali ang sinasabi at pananaw ni Senate President ngayon, Escudero. Ito pa ho. Necessity na i-remind Senate President Escudero na may reclamation statement siya na hindi nga Sir June 2 eh. After SONA pa. Parang June 2 pa marirefer sa reference of business, parang ganun. So masyado pong matagal yun kasi from February 5 halos 4 na buwan yun. Hindi na yun compliant sa sinabi ng Constitution na kumilos agad. Pero sir, Kilusan agad. aside sa inyo, may petition na sa Korte Suprema, meron ding isinabmit na opposition paper ang bayan muna, almost the same dun sa stand nyo. Pero according to Senate President Escudero, parang hindi siya magpapapressure, hindi daw mamadaliin dahil mag-iingat sila na tama yung proseso para walang maging bala ang Office of the Vice President na ma-question ang mga magiging hakbangin ng Senate. Ngayon po mga kaibigan ng dahilan nitong si Senate President Escudero. May mga dahilan po siya nasalungat naman at hindi tama according ho dito kay Attorney Senador Coco Pimentel. Mabuti naman na nag-iingat nga siya, pero yung interpretation din naman namin is after studying na rin ito. Pinag-aralan na rin namin ito nga conclusion namin. So meron din po tayong matibay na legal basis kung kilusan na ng Senate ang impeachment complaint or ang articles of impeachment. Meron tayong matibay na legal basis. Ang legal basis natin ang Constitution plus ang Senate rules mismo. Tinignan namin pareho Hindi namin nakuha ang impresyon na kailangan nakasession ang Senado as a legislative body. Pero nakasession ang Senado. So pwedeng magtawag ang Senado ng special session ng Senado. Hindi po ito yung special session na kailangan tawagin ng Presidente kasi pati House of Representatives abalahin natin. Hindi naman sila kailangan abalahin na Tapos na yung kanilang pag-overtime. Ayon po mga kaibigan, importanteng malagang malaman po natin ito tungkol ho dito sa sesyon. Ay kahit pala hindi Pangulo ang magpatawag ay pwede magpasesyon. Itong si Senate President, bakit hindi niya po ginagawa? Ito po, pakinggan natin, napakaliwanag. Sa nung kinilusan na nila yung articles of impeachment, ginampanan na nila yung kanilang tungkulin sa Constitution, nag-overtime na sila doon. So, ang tinitignan ngayon nila, ang Senado, kayo naman na mag-overtime kasi kayo na yung korte. Ganun po yun. So pwedeng mag-session ang Senate on its own? On its own, because there is no other way na makakomply tayo sa sinabi ng Constitution na kilusan agad, forthwith. Pero kailangan pa po ba yun na Malacanang magpatawag o initiative na yun mismo ng Senate Precisely, leadership? hindi na nga. Kasi kung, Senate leadership initiative kasi na lang. inisip ko na obligasyon ito ng Senado. Tapos sasabihin namin na hindi namin magampanan ang aming obligasyon kasi hawak ng isang tao yung bola. Kailangan siya magtawag ng special session. Hindi. Paano naging obligasyon ng Senado yun na hindi pala namin magampanan ng sarili namin kasi naka-contingent pala siya sa kilos ng isang tao na labas sa Senado, the President. So, I think that's the wrong interpretation. Dapat kaya pumilos ang Senado para gampanan niya ang kanyang obligasyon. Sa Senado lang, hindi ka kailangan magdepende sa labas ng Senado. So, si SP Cheese ang pwedeng Ayan mga kaibigan, matindi ho ito. Mali ang interpretasyon at ang pananaw at paniniwala nito si Senate President. Ito pa. initiate na magkaroon ng special session ng Senate. Correct, patawagin niya kami. Pero siyempre gagawin niya ng Senate President kung may clamor din sa mga senador. So, mga kaibigan, maliwanag po dito maliwanag. Kaya importanteng mahalagang malaman natin ito. Dahil lumalabas na mainit na usapin na kailangan magpatawag pa ng special Senate session itong ating Pangulong Bongbong Marcos. Siya lang daw po ang may kapangyarihan dahil nakaresist ang po Senado. But ngayon ang paliwanag ng nitong Senador Coco Pimentel Kagalang-galang ay kapangyarihan ni Senate President
na magpatawag ng special session. Hindi na po ang Pangulo, mga kaibigan. Naku, kinulang po tayo sa oras. Saka muli po nating bigyan ng part 2 ito. Ang maliwanag po dito ay itong nagkainitan, nagkasagutan dahil tinuturuan ni Senador Coco Pimentel itong si Senate President Chis Escudero na dapat gawin, subalit ayaw sumunod. Itong si Chis Escudero at matigas ang ulo, ayaw aksyonan ang impeachment, mga kaibigan. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo lahat. Sabay-sabay po natin i-like ang video na ito. Bye-bye. Palakpakan.